Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Deo Durano TV 2.0. So, komentaryohan lang po natin itong mga desisyon ngayon ng ating mga kagalang-galang na congressman regarding doon sa impeachment ni VP Sara. Kasi nga po, alam naman po natin na talaga naman pong expected na po yan na i-impeach dyan sa Justice Committee. At i-aakyat nila, hindi pala i-impeach, i-aakyat nila sa plenaryo yan. Yung impeachment ni VP Sara. Ganito sabi ni po yan kasi nung una pa lang, nung last hearing nila is may binoto na agad 53-0. So ano pang inaasahan natin dito sa araw na ito ng May 4? Di talagang i-aakyat nila sa plenaryo. Pero hindi ba niya alam, nagkakagulo na po doon sa plenaryo. Mga kababayan. Kasi nga po, may mga balita na mayroon na daw di umano na may kumakausap na, matawag na sa telepono na bawat congressman, pag hindi bumuto sa impeachment, yung mga budget sa kanilang mga lugar ay hindi na i-release daw muna. Ayon mismo sa balita yan. Di umano. Pero hindi naman po konfirmado yan. Pero bali-balita po yan. Kasi alam naman po natin dyan sa Kongreso kung ano ang mga lakaran dyan. Opo. O bago ang lahat, pakinggan muna natin itong favorite song ng ating kagalang-galang na presidente. Make some noise! Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag, Marcos Bangag, 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 Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag, Marcos Bangag. Yan po yung favorite song ng ating kagalang-galang na presidente, mga kababayan. So ngayon, komentaryo natin ito ngayong mga congressman sa magiging desisyon nila dito sa Justice Committee, mga kababayan. Kasi alam naman po natin na isasampa naman talaga ito sa plenaryo, mga kababayan. Pero sana mapatunayan nila ang kanilang ebidensya laban dyan. Kasi ang balita ko po, kikwestiyonin po ng mga abogado ni VP Sara kung paano nila nakuha yung ebidensya na yan. Di umano. Kasi nga po, katulad nga po ng mga sinasabi ko ng mga nakaraan, wala akong prosecutor o piskal na tutulungan yung nag-complain na hanapan ng ebidensya yung nirereklamo. Halimbawa po, ako nagreklamo, nagsampa ako ng kaso sa piskal. Ngayon, pag sinasabi ng piskal, kukulang yung ebidensya mo, halika, tulungan natin siya, magsusupina ako ng mga dokumento. Bawal po yun, kabataan. Kasi nga po, yun nga po yung sinasabi nilang facing expedition. Ngayon, kung ginagawa ng Justice Committee ito, dahil lumalabas po dyan, piskal sila. Sila po yung tagapamagitan ng nagre-reklamo at nire-reklamo, mga kababayan. Para po maintindihan lang ng mga ordinaryong Pilipino, mga kababayan. Ganun po ang kalakaran dyan. Kasi lalabas po ito sila, mga piskal. Kaya lang po, inabuso nila ang kanilang kapangyarihan dahil ang nagre-reklamo, di umano, yung mga kalyado nilang mga dyan, ng mga Makabayan Bloc, ML Party List, o di kay Kabataan Party List, lahat po yan naka-involve, di umano, sa makakaliwang grupo. So, bago natin umpisan ito, mga kababayan, tuligsain muna natin ang mga kawatan, mga switik, mga halimaw sa gobernong ito, mga demonyo na kinuluban na yata ng espiritu ni Satanas, ang mga hayop na ito, mga kababayan. Wala nang ibang iniisip kung paano patalsikin si VP Sara sa pagka-vice presidente. Dahil ang kinakatakot nila, pag naupo si VP Sara sa 2028, lahat sila, kung hindi sa kulungan, lahat ng kurakot na nandyan,
di umano sa Kongreso ay maaaring makulong pag si VP Sara ang uupong presidente sa 2028. Kaya po hinahanapan nila ng paraan kung paano ma-impeach at kung paano tatanggalin sa 2028 si VP Sara, mga kababayan. At alam mo natin, kasi ang plano po dyan, mga kababayan, halimbawa po, iniisip po ng ito ng iba, ako, iniisip ko rin, pag mag-resign si VP Sara, wala rin kwenta po, mga kababayan. Bakit? Tututukan po yan ng kasong plunder, mga kababayan. Kasi makukulong po si VP Sara pag mag-resign yan. Bakit naman ako magre-resign kung ako si VP Sara? Kasi ang kasunod po niyan, alam naman po natin, pag na-impeach si VP Sara, ang kasunod pong asunto dyan, plunder. Kaya marami nagsasabi, para daw maiwasan ni VP Sara ang pagkakatanggal, ang pagkaka-impeach dyan sa Senado, kung may impeach nga, at kung makakarating pa sa Senado yan. Kasi nga, ngayon pa lang sa Kongreso, nagkakagulo na po ang bayan, ang mga congressman natin. Kung buboto ba sila o hindi. Kaya lang, may kumakalat di umano na balita na parang masasakripisyo ang kanilang mga project doon sa kanilang mga distrito, mga kababayan. Yun po ang mga bali-balita. Pero hindi naman po konfirmado, di umano lang po yan, mga kababayan. At sila din naman ang nagsasalita dyan. Lalo na yung siniwalat ni Pulong Duterte. Diba po? Kaya nga po, siyempre, kung ikaw, kung totoo yung sinasabi ni Pulong Duterte, ang pinakamaganda mong sagot, deny. Denial. Diba po, mga kababayan? Kaya po, alam naman po natin talaga na bubuto dito ang Justice Committee na iakyat sa plenaryo na ito. Kaya lang, pagdating sa plenaryo, magkakaroon pa ng mga debate yan, balit taktakan yan, o sisain pa yung mga ebidensya nila. At ano kung saan ba galing yan. At iba-ibang ebidensya yan. Yun po, mga kaya lang, siyempre, ang nangyari po, dahil ang gobyerno ngayon, makapangyarihan, ginagawan lahat ng kapangyarihan yung mga sangay ng gobyerno para masupi na lahat. Kasi isipin mo, mga kababayan, nung unang iba ang nanunungkulan sa AMLAC, nahihirapan po ang Kongreso na humingi ng mga dokumento na yan. Saan ka makakita? Tinanggal mo yung dating AMLAC director. Pagkatapos, pinalitan mo kinabukasan, halimbawa, May 12, natanggal. May 12 ba o April 12, natanggal. Kinabukasan, napalitan ng direktor, si Binibintura. Pagka 14, nakapagbigay agad siya ng dokumento doon sa Kongreso. Agad siya ng dokumento. Ang bilis. Tapos kinabukasan, April 15 yata hearing. Kaya nga po yun, pati yun, kine-question ng mga abogado kasi ang bilis. Diba po? Kaya nga po, kine-question nila yan, mga kababayan. Kasi sobrang bilis eh. Paupo mo pa lang, pag-upo mo, 13, pagka 14, nag-submit ka na kaagad ng dokumento doon sa Kongreso. At pagka 15, nag-testify ka kaagad. Ganon kabilis, mga kababayan. Ibig sabihin, alam ng gobyernong ito yung galawan sa AMLAC, mga kababayan. Diba po, mga kababayan? Diba, tuwang-tuwa sila? Dahil nalabas di umano, nasiwalat di umano ang mga transaksyon ng bangko ni VP Sara at ng kanyang asawa. Kaya lang, ang nangyari, binalikan sila lahat ng asawa kasi nga, individual, private individual, yung si Nance Carpio, mga kababayan. Yun po ang ano nila ngayon. So ngayon, ituloy lang natin itong, pakinggan lang natin itong mga kakulangutan ng mga ating mga kagalang-galang na Justice Committee ni Luistro, mga kababayan. The articles of impeachment, if I may, Madam Chair. What article, to be specific? I mean, just the wording in page 4.
this is regarding the confidential funds, where it says, witnesses testified, among others, that special disbursing officers merely released funds upon instruction. I just propose that we add upon instruction of the respondent. Para malinaw po, kasi yun ang pinaka-importanting detalye dyan. Yun lang po, Madam Chair. I so Can you move. Yan mga kababayan, ang sinasabi nito ni Tunyo, yung sa confidential. Kung nanood po kayo ng live ko, hinimay-himay po natin yung confidential fund na yan. Yung sinasabi ni yung babae na binigyan di umano ni BP Sara ng sobre na galing daw di umano sa confidential fund. Binanggit po yan ni BP Sara doon sa Zoom-in kung kanino galing yung pera na pinamigay doon sa DepEd. Mga kababayan. At kung sino ang nagbigay sa kanya. Ang binabanggit po ni BP Sara doon, ang nagbigay dyan ay walang iba kung hindi ang ating First Lady na si Lisa Marcos. Ayon di umano kay BP Sara yan, mga kababayan. Nung part po ng Zoom meeting niya dyan, mga kababayan. Kung mapapakinggan nyo po yung buo, ang hanapin nyo po na Zoom meeting na yon, yung nasa account po yan ni Harry Roque at mayroon din po yan sa account ng OBP, mga kababayan. Doon po, makikita mo po yung umpisa, tuloy-tuloy, wala pong putol yun. Kasi nga po, nandoon siya sa loob ng detention cell ni Yusik Sulaika Lopez. Nandun po si BP Sara no? At may kasama siyang abogado doon sa labas at siya ay nasa loob habang nakadetine si Sulaika Lopez doon sa detention sa Kongreso. Yun po mga kababayan. So ngayon, ang binabanggit nila dyan, kailangan daw nila sigurado. Kung matatalino lang itong mga congressman natin na hindi lang sila utak kulangot, makikita nila doon na lalabas talaga doon kung ipipilit nila yung confidential fund na yan, ang tatamaan dito ang ating kagalang-galang na First Lady. Kasi ayon mismo kay BP Sara, mayroon silang text messages at mayroon silang video. At pinakita pa mismo ang tao na kausap nila doon dahil pinagkakatiwalaan daw di umano ng ating kagalang-galang na First Lady ayon kay BP Sara. Kung titingnan nyo po, ulitin nyo po yung video ni BP Sara na yun, mga kababayan. Makikita mo po doon, lahat ng sinabi niya doon, lalabas lahat yan ngayong impeachment proceeding doon sa Senado. Kasi ilalabas po ng depensa yan, mga kababayan. Hindi po yan hahayaan ng depensa na hindi lalabas yan. Yun po ang buong katotohanan. Kaya nga po, sinasabi ni BP Sara, bloodbath ito. Kasi nga po, may mga ebidensya po, mga kababayan. Ang pinagmamalaki lang naman nila ngayon dyan, yung kay Madriaga, at yung pagbabanta ni BP Sara, at yung AMLAC, mga kababayan, which is kine-question ngayon ng abogado ni Mans Castro, mga kababayan. Kasi nga po, bawal po yun. At lumalabas doon, ayon sa mga abogado ni Mans Castro, fake yung inaano ng AMLAC, mga kababayan. Makikita din po lahat yan kasi nagkaroon po yata kanina ng press conference ang abogado ni Mans Castro regarding doon sa inilabas nilang bilyon-bilyon, mga kababayan. At pinaliwanag po din po sa kanila at pinaliwanag din po ng abogado na hindi totoo yan. Wala talagang perang ganyan. Yan po, mga kababayan. Ituloy lang natin sila sa kanilang kakulangutan, mga kababayan. Realize, okay, there's a motion to insert in the discussion of confidential fund in the articles of impeachment the phrase upon instruction of the Vice President. Second. The same has been seconded by the Honorable Zamora. Is there any objection? Hearing none, the motion to add is granted. Madam Chair, The Honorable DSJ Suarez. insofar as we have acted on all the proposed amendments of our colleagues, again,
I move for the approval of the committee report. The attached resolution setting forth the articles of impeachment against the Vice President Sara Z. Duterte as amended. So moved, Madam Chair. Second, Madam Chair. There is a motion to approve the committee report with the attached resolution setting forth the articles of impeachment against the Vice President as amended. The same has been seconded. Is there any objection? Madam Chair, just a bit of an amendment to the motion. What's the pleasure of the Honorable De Lima? Can we add with the attached articles of impeachment? We Because are following the wordings of the rules of impeachment, Yes, which the says attached, setting forth the articles, the articles of impeachment. So no need to specify with the attached. I don't articles think of it is impeachment. needed. Thank you. We're following verbatim what is provided in the rules of impeachment. Is there any objection? Yan mga kababayan, talagang gusto nila at mas maganda nga po talaga ituloy na at dalhin na sa plenaryo para po malaman natin kung makakarating ba ng Senado ito. Pero sa tingin ko, nagkakagulo na po sila doon sa Kongreso, doon sa plenaryo. Kasi nga po, marami nang umaayaw at ang balita ko, lahat daw ng pumirma na nag-endorso dyan sa impeachment, gustong alisin yung mga pangalan nila. Yung grupo yata yun nila Justice Puno, ni Congressman Puno po yata. 14 po yata yung gustong alisin yung mga perma nila. Ayun sa balita, di umano yan mga kabayan. Pero hindi naman po confirm yan. Ay, balita, alam naman po natin, maraming balita naglalabasan ngayon mga kababayan. Hindi na natin malaman kung alin ang totoo. Kaya nga po, ako, kumuha ako ng balita doon sa live na lang ng mga kongreso na hindi pa lumalabas kung saan sa ang mainstream media mga kababayan. Kasi tayo po nagre-reaction lang sa mga kilos at galaw ng ating mga nanunungkulan sa gobyerno ito, mga kababayan. Ang ating pong slogan, pag tama, palakpakan, pag mali, batikusin, mga kababayan. Alam po natin na kahit ma-impeach yan si BP Sara, matanggal man si BP Sara sa pagka Vice President, makasuhan man nila, mapakulong man nila, ang talo dito pa rin mga kababayan, ang taong bayan. Bakit? Kasi hanggang ngayon nakabinbin pa rin ang flood control scandal. At ang mananalo rito, ang politiko pa rin mga kababayan. Di ba po? Yan po ang tandaan ninyo mga kababayan. Pag once po na-impeach si BP Sara lang ang maapektuhan. Kakasuhan nila ng plunder yan, makukulong kung sakasakali. Diba po? Pero, ang tatamaan ng todo-todo rito mga kababayan, ay tayong ordinaryong Pilipino. Sino ang natutuwa? Ang mga politiko na gustong-gustong ayaw paupuin si BP Sara sa 2028. Bakit? Tuloy ang kanilang mga ligaya. Yon mga kababayan. Yan po ang gusto nilang mangyari. Kaya mag-iingat po tayo sa kanilang mga galawan mga kababayan. Bakit? Bakit ko po pinag-iingat tayong lahat? Kasi kung mapatanggal man nila si BP Sara sa pagtakbo ng presidente sa 2028, ang talo, ang taong bayan pa rin. Ang politiko, tuloy ang ligaya. At ang problema nating taong bayan, hanggang ngayon nakatiwangwang ang flood control scandal na nilimas ang pera ng taong bayan. Na ang kawawa, yung mga taong, mga bata ngayon na magsisilakihan at yung mga anak at magiging anak noon na hindi pa nga ipinapanganak, may utang na sa gobyernong ito. Yan po ang pakatandaan po natin mga kababayan. Ituloy lang natin ito sila mga kababayan. Hearing none,
then it means that this is unanimously approved. But again, for purposes of accuracy of the record, may I request the justice members present to raise their hand to show support in the approval of the committee report, the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended. Please raise your right hand. Ano pa ba inaasahan natin dito, mga kababayan? Siyempre, aaprubahan nila yan at iaakit nila sa plenaryo yan. Ano nga naman dyan pa sila mag-aatrasan? Diba po? Naasahan na po natin yan, mga kababayan. Pero ang katulad nga po ng sinasabi ko sa iyo, mapagbutuhan man sa plenaryo yan, makakuha man ng 1/3 vote yan sila o 106 na boto, ay aakit sa Senado yan, doon mag-uumpisa, mapatanggal man nila, magtagumpay sila, mapatanggal si BP Sara, at kasuhan nila, makukulong si BP Sara, pero ang bottom line nitong mga kababayan ay ang taong bayan pa rin ang kawawa. Bakit? Sila, tuloy-tuloy pa rin ang ligaya sa kanilang mga buhay, tayong taong bayan patuloy pa rin sa paghihirap. At sila, tuloy-tuloy ang kanilang ligaya. At ang flood control, mababao na sa limot. Asahan po ninyo yan, mga kababayan. Ibabaon po nila sa limot yan. Kaya nga, ang ginagawa nila, dinadivert nila yung mga issue para matabunan ang flood control issue. Kasi ang ugali nating mga Pilipino, madaling makalimot. Pero sana, itong nangyaring iskandalo ito sa flood control, wag nating kalimutan, mga kababayan. Kasi, trilyon-trilyon po, di umano, ang nawawalang pera sa kaba ng bayan. Ang pinag-usapan pa lang po dito, ang flood control, hindi pa po kasama ang farm to market road, ang project sa irrigation. Ang dami pang mga iskandalo na hindi pa lumalabas, mga kababayan. Saan ka makakita? Nung nag-imbestiga na sa farm to market road si Gatchalian, unang sultada pa lang, 1 meter? 15,000 per square meter. Yan po, tandaan ninyo, mga kababayan. Sana, maintindihan po ninyo na ang apektado nito, ang taong bayan. At ang mga politiko, tuloy-tuloy sa kanilang kaligayahan. Kung mapapa-impeach nila si BP Sara, mapatanggal nila sa pagtakbo sa 2028, ang makikinabang dito, ang mga politiko at ang kawawa, ang taong bayan. O hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Palambing naman po ng like, share, and subscribe po to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. God save the Philippines.